Marshall Pick, Kabanata 4565. Sa buwatan, ang Flying Smoke Territory ay ang Great Territory na katabi ng Void Territory, kaya ang dalawa ay maituturing na magkapitbahay. Mayroong isang malaking puwersa ng ikalawang klase na matatagpuan sa Flying Smoke Territory na hindi itinuturing na masyadong malakas, Flying Smoke Temple, at mula sa kanila ang pangalan ng Flying Smoke Territory. Ang Temple Master of Flying Smoke Temple ay tinawag na Yu Shushan, isang 5th grade Heaven Opening Realm Master. Noong sinakop ng Seven Wonderland ang Void Territory, nagkaroon sila ng maraming conflict sa Flying Smoke Territory na ito. Ang ganitong mga awayan sa pagitan ng mga kalapit na Great Territories ay karaniwan sa 3,000 na mundo. Noon, ang pundasyon ng Seven Wonders Land ay lubhang nasira nang makipagbuno si Shu Huang sa kontrol ng kanilang Grand Array palayo sa kanila. Maging ang ilan sa kanilang Protector Venerables ay pinatay. Malubhang nasugatan din si Che Kiao Heavenly Monarch sa kaganapang iyon. Siyempre, ayaw palampasin ng Flying Smoke Temple ang pagkakataong ito para umatake. Tinipon ni Yu Shushan ang lahat ng kanyang tropa para magmarcha laban sa Seven Wonders Land bago sila makabawi at mapatay sila. Kababalik lang ni Yang Kai mula sa Great Cosmological Realm noong panahong iyon at tinutugis ng head manager ng Scarlet Star na si Zhao Baichuan at ng kanyang mga tauhan. Nang malapit na sa dulo ng kanyang lubad, naalala ni Yang Kai ang Seven Wonders Land, kaya ginamit niya ang Array Jade na ibinigay sa kanya ni Shu Huang bago ang kamatayan ng huli para pumuslit sa shopping district ng Seven Wonders Land. Kahit papaano, si Zhao Baichuan at ang kanyang mga tauhan, na hinahabol si Yang Kai, ay nauwi sa pakikipagsabuatan kay Yu Shushan upang salakayin ang Seven Wonders Land, pinatay ang lahat ng kanilang Heaven Opening Realm Masters at inagaw ang kontrol sa kanilang lupain. Nasa Flying Smoke Territory si Yu Shushan, kaya natural na hindi siya magtatagal sa Seven Wonders Territory, kaya bumalik siya na may dalang malaking halaga ng loot. Si Zhao Baichuan at ang iba pa ay nanatili sa Seven Wonders Land, na nagpaplanong gamitin ito bilang base para buhayin ang Scarlet Star. Sa kasamaang palad para kay Zhao Baichuan, ang kanyang magandang panaginip ay naputol ng akayin ni Yang Kai ang kanyang mga tauhan mula sa mga anino upang salakayin sila. Nahuli ang mga nakaligtas sa Scarlet Star na hindi nakabantay at hindi handa. Pagkatapos ng labanang iyon, karamihan sa mga miyembro ng Scarlet Star ay namatay o nakatakas, na naiwan lamang si Chen Tianfei na nag-alok pa ng listahan ng katapatan upang panatilihin ang kanyang buhay. Noon ay kinuha ni Yang Kai ang Seven Wonders Land at naging bagong pinuno nito, na kalaunan ay pinangalanan itong Voidland. Sa pagbabalik tanaw dito ngayon, ang Flying Smoke Temple at Yu Shushan ay talagang nagkaroon ng maraming merito sa matagumpay na pagkuha ni Yang Kai sa Voidland. Kaya lang, walang ideya si Yu Shushan kung ano ang ginawa niya sa oras na iyon. Kasunod nito, lumitaw ang Voidland at mabilis na lumaki sa prestihiyo. Si Yu Shushan ay dumating din mismo sa Voidland upang makilala si Yang Kai at subukang makipag-ugnayan sa kanya. Total magkapitbahay naman sila kaya mas magiging convenient ang lahat para magkaroon ng magandang relasyon. Gayunpaman, kadalasang naglilinang si Yang Kai sa retreat o sa labas, kaya nabigo si Yu Shushan na makilala siya kahit 2 beses na siyang bumisita. Nang pamunuan ng Heavenly Sword Union ang 100 Sects Alliance na salakayin ang Voidland, lumahok din ang Flying Smoke Temple, ngunit sa laban na iyon, si Yu Shushan ay binatukan hanggang sa siya ay lubusang natroma. Ang resulta ay hindi na kailangang sabihin. Namatay si Kung Feng sa labanan, at bumagsak ang 100 Sects Alliance. Ang Flying Smoke Temple ay dumanas din ng matinding pagkalugi, kung saan si Yu Shushan ay tumakas na may matinding pinsala. Ang Flying Smoke Temple ay isa sa mga dakilang puwersa na nagkusa na pumunta sa pintuan ni Yang Kai upang humingi ng tawad. Pinagsama-sama nila ang lahat ng kanilang makakaya bilang isang alay, at sa kabutihang palad para sa kanila, ang Voidland ay walang intensyon na ayusin ang mga account. Lahat ng tao sa Flying Smoke Temple ay nabuhay ng may kaba sa loob ng ilang taon bago sila tuluyang nakahinga ng kaunti. Pinangunahan ni Yang Kai si Luan Baifeng mula sa Black Territory pabalik sa kanyang teritoryo sa pamamagitan ng Flying Smoke Territory na ruta. Sa kasalukuyan, sina Yang Kai at Luan Baifeng ay parehong nagtatago ng kanilang mga aura at figure habang sila ay nakatayo ilang libong kilometro ang layo mula sa Territory Gate, binabantayan ang sitwasyon doon. Ang Territory Gate na ito ang nag-uugnay sa Flying Smoke Territory at Void Territory. Sa madaling salita, kailangan lang nilang dumaan sa Territory Gate na ito para makarating sa Void Territory. Gayunpaman, may ilang malalaking barko sa labas lamang ng Territory Gate sa sandaling ito, ngunit hindi dumadaan dito. Kitang-kita ni Yang Kai na sinusubukan ng mga malalaking barkong ito na harangan ang Territory Gate.
Nakita niya ang isang barko na patungo sa paglampas sa territory gate, ngunit napigilan siya ng malalaking barko na bumubuo ng blockade. Ang magkabilang panig ay tila dumaan sa isang simpleng talakayan, pagkatapos ay ang barko ay walang pagpipilian kundi ang bumalik. Napakunot ang noo ni Yang Kai sa tanawing ito. Malabo siyang pakiramdam na may kinalaman ito kay Zuo Quanhui. Kalahating taon pa lang siyang umalis sa Void Territory at tila nagbago na naman ang sitwasyon. Kung ano nga ba ang pagbabagong iyon, hindi niya masabi sa ngayon. Ang isang maliit na wala pang kalahating taon ay dapat na sapat na oras para makabangon si Zuo Quanhui. Kumain siya ng malaking kawalan noong nakaraan, at nawala pa ang kanyang 6th grade Heaven Opening Realm disciple, si Jyoti, sa mga kamay ni Yang Kai. Ngayon, tiyak na susubukan niyang maghiganti. Sundan ang barko at alamin kung ano ang eksaktong nangyari. Si Yang Kai ay hindi makapunta ng mag-isa, kaya wala siyang pagpipilian kundi utusan si Luan Baifeng na magtungo. Dumura si Luan Baifeng, ngunit masunurin pa rin siyang lumipad palabas. Naghintay si Yang Kai sa lugar ng higit sa 2 oras bago nakitang bumalik si Luan Baifeng. Ano ang sitwasyon? Tanong ni Yang Kai. Sinabi ni Luan Baifeng na may kakaibang ekspresyon. Ang mga barkong nakaharang sa Territory Gate ay mga barko ng Heavenly Sword Union. Sabi nila, walang sino mang gustong pumasok sa Voidland ang pinapayagang makapasa. Heavenly Sword Union. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Bakit tumalon na naman ang mga basurang iyon? Ano ang hinaharangan nila sa Territory Gate? Nag-aapoy na siya ngayon sa galit. Nang pamunuan ng Heavenly Sword Union ang 100 Sects Alliance para salakayin ang Voidland, karaniwang lahat ng mga dakilang puwersang kasama ay dumating upang humingi ng tawad na may mga regalo pagkatapos niyang wasakin ang Boundless Altar at Golden Rainbow Province sa lupa. Tanging ang Heavenly Sword Union ang hindi gumawa ng anumang ingay tungkol sa bagay na iyon. Si Yang Kai ay abala sa Dao Theory Assembly ng Yin Yang Cave Heaven dati, kaya't gusto niyang maghintay hanggang matapos ito bago harapin ang Heavenly Sword Union, at naantala lamang si Zuo Quanhui na dumating para bigyan siya ng problema, na nauwi sa siya ay nahuhuli sa kanyang kasalukuyang gulo. Naturally, wala siyang panahon para pakialaman ang isang maliit na Heavenly Sword Union. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Yang Kai na darating ang huli sa kanyang pintuan upang ipagmalaki ang kanilang presensya bago pa man siya makagawa ng anuman. Tumingin sa kanya si Luan Baifeng na may malalim na tingin. Kilala mo ba kung sino ang kasalukuyang Union Master of Heavenly Sword Union? Hindi mapigilan ni Yang Kai na sumimangot ng mapaharap sa kakaibang tono niya. Sino? Zuo Quanhui, bulong ni Luan Baifeng. Nagulat sandali si Yang Kai, ngunit mabilis niyang naunawaan. Ang kaaway ng isang kaaway ay isang kaibigan, hindi ba? Si Zuo Quanhui ay naghimagsik, mula sa Thousand Cranes Paradise, at sa kanyang 7th grade Heaven Opening Realm Cultivation, siya ay higit na kwalipikado na maging Union Master ng Heavenly Sword Union. Malinaw, ang Heavenly Sword Union ay walang ibang gusto kundi ang mapasailalim sa isang master na katulad niya. Ibig sabihin, nakikipagsabuatan ang mga bastos na iyon. Tumanggo si Luan Baifeng. Ngayong si Zuo Quanhui ay ang Union Master ng Heavenly Sword Union, natural na susundin ng mga tao ng Heavenly Sword Union ang kanyang mga utos. Ang dahilan kung bakit nila hinaharangan itong Territory Gate ay para mapigilan nila ang sinumang tagalabas na pumasok sa Void Territory para maputol ang pundasyon ng Star City mo. Malamig na ngumuso si Yang Kai. Ang taong iyon ay may masasamang ideya, ngunit ano ang silbi nito? Hindi naman kasi itong Territory Gate lang ang papunta sa Void Territory ko. Hindi naman parang na-block ng Heavenly Sword Union niya ang lahat ng Territory Gates, di ba? Umiling si Luan Baifeng. Hindi na kailangang hadlangan silang lahat. Kailangan lang nilang ipakita ang kanilang paninindigan at ikalat ang balita. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Kahit na mas malakas siya kaysa kay Luan Baifeng at pinilit siyang magsumite gamit ang loyalty list, hindi may kukumpara ni Yang Kai sa kanya ang karanasan at pananaw sa 3,000 mundo. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang veterano na 6th grade Heaven Opening Realm Master na may maraming siglong karanasan. Kung ikukumpara kay Yang Kai, isang sariwang mukha sa Outer Universe, madalas siyang may kakayahang makakita ng mas malayo. Ipinaliwanag ni Luan Baifeng. Si Zuo Quanhui ay isa sa Thousand Cranes Paradise's Inner Elders. Sa kanyang 7th grade Heaven Opening Realm Cultivation, ang kanyang pangalan ay malakas na umalangaw-ngaw sa buong 3,000 mundo. Sa kabilang banda, ang iyong Voidland ay walang iba kundi isang sumisikat na bituin. Kahit na mayroon kang ilang reputasyon, karamihan sa mga ito ay batay lamang sa mga espesyalidad na produkto ng iyong Star City. Sabihin mo sa akin, kung mag-away kayong dalawa,
kanino ang mga tagalabas na si Sandal? Sumimangot si Yang Kai. Natural na si Zuo Quanhui, ang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Tumanggo si Luan Baifeng. Ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay maaaring gumamit ng higit na kapangyarihan kaysa sa kanilang sariling personal na lakas. Nariyan din ang mga nakakatakot na koneksyon at kahangahangang binuo nila sa paglipas ng mga taon. Kung iba ito, paanong madaling isuko ng Heavenly Sword Union ang posisyon ng Union Master? Gayunpaman, nakuha ito ni Zuo Quanhui ayon sa kanyang kalooban, na nagpapakita ng tiwala ng Heavenly Sword Union sa kanya. Ngayon na siya ay naging Union Master ng Heavenly Sword Union at dumating upang harangan ang Territory Gate ng Void Territory, sinusubukan niyang sabihin sa buong mundo na balak niyang makipagdigma sa Voidland. Ano sa palagay mo ang magiging reaksyon ng mga tao kapag nalaman nila? Ano sa tingin mo ang magiging reaksyon ng mga merchant sa Star City mo? Nagdilim ang ekspresyon ni Yang Kai. Nagpatuloy si Luan Baifeng. Matalino si Zuo Quanhui. Sa ganitong paraan, mabubukod niya ang iyong Voidland nang hindi isinasakripisyo ang isang sundalo, at mapuputol ang mapagkukunan ng iyong Voidland. Marahil, kahit ang iyong Star City ay mahihirapang panatilihin ang sarili nito sa paglipas ng panahon. Napakaraming tao sa Voidland at lahat sila ay kailangang linangin, hindi ba? Kung walang mapagkukunan, paano nila gagawin iyon? Gaano man karaming mapagkukunan ang naipon ng Voidland, ito ay tuluyang matuyo. Tusong matandang bastos, napangiti si Yang Kai. Talagang masama ang isip niya. Ito ay isang bukas na pagsasabuatan. Tahimik na sinabi ni Luan Baifeng. Kahit na alam mo ang kanyang intensyon, wala kang magagawa para pigilan ito, maliban na lang kung ang iyong reputasyon ay makatatak sa kanya. Kaya naman hindi niya kailangang harangan ang lahat ng pasukan ng Void Territory. Kailangan lang niyang gumawa ng isang palabas dito, at malapit nang kumalat ang balita sa buong 3,000 mundo. Malamig na ngumuso si Yang Kai. Ang aking Voidland ay hindi rin malambot na persiman. Kung gusto niyang algatin ang Voidland ko, tingnan muna natin kung may sapat siyang ngipin para dito. Paulit-ulit na tumanggo si Luan Baifeng. Alam ko na ang iyong Voidland ay may 2 dakilang Divine Spirit na magbabantay dito, ngunit ang matandang iyon na si Bishi ay hindi mobile, kaya wala siyang magagawa sa ganoong sitwasyon. Ang tanging maaasahan mo ngayon ay ang Heavenly Moon Demon Spider. Kung gagawa siya ng hakbang laban kay Zuo Quanhui, natural na malulutas ang iyong sitwasyon. Kumunat ang mga sulok ng noo ni Yang Kai. Ang iniisip lamang tungkol kay Zhu Jiuyin ay napuno ng mga hinaing ang kanyang tiyan. Dahil ang kanyang pagkakakilanlan bilang kanyang tagapagtanggol ngayon ay walang bisa, si Zhu Jiuyin ay naging mas pabago-bago kaysa dati. Mas gugustuhin niyang makita itong nahihirapan kaysa magmalasakit sa kanya. Kung handa siyang sumali sa laban noong nakaraan, paano nakatakas si Zuo Quanhui mula sa Voidland? Gayunpaman, alam din ni Yang Kai kung ano ang ikinababahala ni Zhu Jiuyin. Hindi kasing simple kung sumali siya sa laban o hindi. Pagkatapos ng lahat, si Zuo Quanhui ay mula sa Thousand Cranes Paradise. Kung papatayin niya si Zuo Quanhui, tiyak na mag-aalala siya na darating ang Thousand Cranes Paradise para makipag-ayos sa kanya sa hinaharap. Gaano man kalakas ang isang banal na espiritu, hindi sila magagapi. Kunin ang 8th grade masters ng pangunahing Cave Heavens and Paradises, sino sa kanila ang mas mahina kumpara sa isang mature na Divine Spirit? Si Zhu Jiuyin ay nagmula sa Grand Ancient Ruins boundary at walang pundasyon na mapag-uusapan sa labas ng mundo. Kung talagang mapapansin niya ang Thousand Cranes Paradise, hindi magiging madali ang kanyang mga araw. Pagkatapos ng malalim na pag-iisip, nagtanong si Yang Kai. Gaano katagal na simula noong si Zuo Quanhui ay naging Union Master ng Heavenly Sword Union? Dapat ilang buwan na ngayon. Sagot ni Luan Baifeng. Ilang buwan. Iyon ay upang sabihin na si Zuo Quanhui ay umalis patungo sa Heavenly Sword Union upang magpagaling pagkatapos na masugatan niya. Tila matagal na niyang sinadya na dalhin ang Heavenly Sword Union sa ilalim niya. Ito ay may katuturan. Ang Voidland ay walang anumang 7th grade Heaven Opening Realm Masters, ngunit marami sila sa 6th grade. Matapos mamatay si Jyoti, naroon ang 6th grade na babaeng disipulo at ang 3 mula sa Prison Star kasama ng mga subordinate ni Zuo Quanhui sa level na iyon. Kahit na lahat sila ay malakas, sila ay kulang sa bilang, at ito ay kinakailangan para sa kanya na umasa sa mga panlabas na puwersa. Kung saan, ang Heavenly Sword Union ay walang alinlangan ang pinakamahusay na pagpipilian. Martial Pick, Kabanata 4566. Salungatan. Nagtrabaho ka kay Kung Fang dati.
May ideya ka ba kung gaano karaming 6th grade Heaven Opening Realm Masters ang mayroon sa Heavenly Sword Union? Tanong ni Yang Kai. Ang pinakamalaking bentahe na mayroon ang Voidland ngayon ay ang kanilang superior number ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Kung kahit na ang kalamangan na iyon ay mapawalang bisa, ang sitwasyon ay magiging nakakalito. Sa ibabaw, 4 lang ang lumalabas na nagpapakita ng kanilang sarili. Sa ngayon, 2 na ang namatay, kaya 2 na lang ang natitira. Gayunpaman, ang Heavenly Sword Union ay may mahabang kasaysayan, kaya mahirap sabihin ng eksakto kung gaano karaming 6th grade Heaven Opening Realm Masters ang kanilang itinatago sa mga anino. Ang 6th grade Masters na iyon na nagtatago ay mga matatandang veterano na gumugugol ng lahat ng kanilang oras sa paglilinang sa pag-urong, ang kanilang layunin na tiktikan ang landas ng 7th grade. Bahagyang tumango si Yang Kai. Ang Heavenly Sword Union ay isa sa nangungunang second-class grade forces, kaya ang bilang ng mga miyembro ng 6th grade Heaven Opening Realm na mayroon sila ay tiyak na hindi magiging masyadong maliit. Kung tutusin, kahit ang Golden Rainbow Province ay may tinatagong Old Ancestor. Nang salakayin ni Yang Kai ang Golden Rainbow Province, si Li Luoshui ay nakalusot lamang sa 7th grade at muntik na siyang kumain ng malaking kawalan. Kung ikukumpara sa Golden Rainbow Province, ang Heavenly Sword Union ay may mas malalim at mas malawak na pamana, kaya hindi kakaiba para sa kanila na nagtatago ng ilang lumang halimaw. Tila ang lakas ni Zuo Quanhui ay tumaas ng husto pagkatapos matanggap ang buong suporta ng Heavenly Sword Union. Kahit na may higit pang 6th grade Heaven Opening Realm Masters, malamang na hindi na magkakaroon ng ganoong kalamangan ang Voidland. Itinikom ni Yang Kai ang kanyang mga labi, nakaramdam ng pananakit ng ulo. Oo nga, ang paghampas sa ahas hanggang mamatay upang maiwasan ang hinaharap na kalamidad ay may kasamang walang katapusang kahihinatnan. At saka, hindi mo dapat kalimutan. Si Zuo Quanhui ay may sariling mga koneksyon din. Ang mga tao na kailangang labanan ng Voidland sa hinaharap ay hindi lamang magiging Heavenly Sword Union. Malamang na marami pa. Malungkot na tumango si Yang Kai. Ano ang plano mong gawin? Lumingon sa kanya si Luan Baifeng. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Yang Kai. Mula sa hitsura ng sitwasyong ito, ang Voidland at Heavenly Sword Union ay hindi pa napupunta sa isang bukas na salungatan. Nang pumasok si Zuo Quanhui sa Void Territory para mag-set up ng isang ambush, una, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang Voidland, at pangalawa, ito ay dahil lubos siyang nagtitiwala sa sarili niyang lakas. Walang paraan ng isang 7th grade master ay madulas sa pagsisikap na magplano laban sa isa sa 6th grade. Gayunpaman, ang pamana ng Voidland ay nagbigay sa kanya ng malaking sorpresa, at ang mga kakayahan ni Yang Kai ay higit pa sa inaakala niyang posible. Sa huli, hindi lang siya nabigo sa kanyang balak, nawalan pa siya ng 6th grade disciple at nasugatan sa proseso. Ngayong kontrolado na niya ang Heavenly Sword Union, ang kapangyarihang maaaring pakilyusan ni Zuo Quanhui ay higit na mas malaki kaysa sa mga subordinate na dinala niya noon, ngunit hindi siya nagpadala ng anumang mga tropa sa Voidland. Maliwanag iyon dahil nag-aalala rin siya sa 2 Divine Spirit na nagbabantay sa Voidland, ngunit higit sa lahat, nag-aalala siya kay Zhu Jiuyin. Tila may gamit pa rin si Zhu Jiuyin kahit na hindi na kailangang itaas ang isang daliri. Sa pinakakaunti, ang kanyang presensya ay isang hadlang na sapat upang pigilan si Zuo Quanhui na kumilos ng padalos-dalos. Kung hindi, hindi na niya kailangang harangan ang Territory Gate. Maaaring pinangunahan na lang ni Zuo Quanhui ang kanyang mga tauhan sa Void Territory tulad ng nakaraang pagkakataon at nagsimula ng digmaan. Kasabay ng sinabi ni Luan Baifeng sa kanya noon, malabong naiintindihan na ngayon ni Yang Kai kung ano ang mga plano ni Zuo Quanhui. Talagang handa siyang lumunin ang Voidland. Napakaraming tao sa Voidland na kahit na ang kanilang ginawa ay umupo ng walang ginagawa at kumain sa kanilang mga bundok, isang araw ay maubusan sila ng mga mapagkukunan. Kapag dumating ang oras na iyon, mapipilitin silang lumabas ng mag-isa, at iyon na ang pinakamagandang oras para kumilos siya. Kung isasaalang-alang ang lahat ng ito, talagang medyo gamaan ang loob ni Yang Kai. Ito rin ang gusto niyang makita. Habang tumatagal ang laban, mas malaki ang kalamangan para sa Voidland. Dinilaan ang kanyang mga labi, tumangala si Yang Kai kay Luan Baifeng. Pinaplano mong tulungan si Zuo Quanhui, hindi ba? Umiling si Luan Baifeng. Tama. Kung susundin ko ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, kung gayon kahit na hindi ko matikman ang karne, kahit papaano ay makakakuha ako ng bahagi ng sabaw. Ngumisi si Yang Kai. Pagkatapos ay pumunta ka.
Naniniwala ako na matutuwa din si Zuo Quanhui na makita kang sumama sa kanya. Kumurap-kurap si Luan Baifeng at tulalang sumagot. Hinihiling mo ba akong maging especially iya? Hindi ka maglakas loob. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Napangisi si Luan Baifeng. Ano ang dapat kong alalahanin? Alam ng lahat na may mga hinaing sa pagitan ko at ng Voidland mo. Normal lang na marinig ko ang balita at sumama sa kanya. Malinaw, si Zuo Quanhui ay hindi maghay-hinala sa anumang bagay. Eksakto, bahagyang tumanggo si Yang Kai. Nagtanong si Luan Baifeng. Kung nalaman ko ang anumang mahalagang impormasyon, paano ako mag-uulat sa iyo? Hindi na kailangang makipag-ugnayan sa akin sa malapit na hinaharap. Ang Zuo Quanhui ay malamang na hindi pa magsisimula ng anuman. Kapag nagsimula na ang tunay na laban, magkakaroon tayo ng mga pagkakataon para makipag-usap. Tumanggo si Luan Baifeng. Mabuti, ano naman sayo? Lumingon si Yang Kai sa Territory Gate. Natural, babalik ako sa Void Territory. Sinundan ni Luan Baifeng ang kanyang tingin at nagtanong ng may pag-aalala. Pinaplano mo bang lumaban? Paano kung nagkataong nandito si Zuo Quanhui? Hindi kanya kalaban. Bakit hindi ka lumayo at bumalik sa ibang Territory Gate? Tumawa si Yang Kai. Si Zuo Quanhui ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Saan kaya siya magkakaroon ng oras para tumigil dito? Kahit na gumaling na ang mga sugat niya, dapat ay nagpapagaling pa rin siya sa isang lugar. Hindi pa banggitin na kahit nandito siya. Sa tingin mo hindi ako makakatakbo kung hindi ko siya matalo. Titig na titig sa kanya si Luan Baifeng. Kung may ibang 6th grade Heaven Opening Realm Master ang magsasabi niyan, tiyak na kukutsain niya sila. Sa kabila ng pagkakaroon lamang ng pagkakaiba ng isang grado, ang 6th grade at ang 7th grade Heaven Opening Realms ay magkaiba sa mga tuntunin ng tunay na lakas. Mangangailangan lamang ng pagtaas ng kamay para sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master upang makitungo sa isang tao sa 6th grade Heaven Opening Realm, ngunit kung si Yang Kai. Kung gayon, mag-ingat na baka tumaob ang barko sa tahimik na dagat. Tumanggo si Yang Kai. Dapat kang maghanap ng lugar na mapagtataguan sa ngayon. Maghintay hanggang mamuo ang alikabok bago ka pumunta sa Zuo Quanhui para hindi mo mapuko ang kanyang hinala. Kung sinubukan ni Luan Baifeng na sumali pagkatapos lang na makipag-away si Yang Kai sa Flying Smoke Territory, tiyak na iimbestigahan ito ni Zuo Quanhui. Alam ko, tumanggo si Luan Baifeng. Dapat mag-ingat ka rin. Kung ang mga bagay ay lumala, umalis ka agad. Iniwan siya ni Yang Kai ng ilan pang mga tagubilin bago nawala sa isang iglap. Sinubukan ni Luan Baifeng na sundan ang kanyang mga bakas, at sa una, natukoy niya kung aling direksyon ang pinuntahan ni Yang Kai, ngunit hindi nagtagal ay nawala siya sa kanyang track. Tahimik siyang umatras ng 10,000 kilometro bago bigla, naramdaman niya ang isang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya na sumabog mula sa kanyang likuran. Nang lumingon siya para tingnan, isang malaking labanan ang sumiklab malapit sa Territory Gate. Ang mga barkong lumulutang sa kawalan ay nagliyab, na nagliliwanag sa lugar na parang araw. Malinaw, nagsimula na ang pakikipaglaban ni Yang Kai sa mga taong iyon. Ilang figure ang nakikibahagi sa labanan malapit sa Territory Gate. Isa-isang inilabas ang divine abilities at secret techniques, niyanig ang void at binaligtad ang mundo. Mayroong 5 tao na nakapalibot kay Yang Kai, 4 sa kanila ay matandang kakilala. Ang isa sa kanila ay ang 6th grade Heaven Opening Realm na babaeng disipulo sa ilalim ni Zuo Quanhui, gayon din ang Yellow Spring Heavenly Monarch, Firm Gold Heavenly Monarch, at Blue Flame Heavenly Monarch. Gayunpaman, ang huli ay isang matandang lalaki na hindi pamilyar kay Yang Kai. Nahulaan ni Yang Kai na isa siya sa 6th grade Heaven Opening Realm Masters ng Heavenly Sword Union. Ang lumaban ng isa laban sa 5 ay medyo mahirap, kahit para kay Yang Kai. Maliban sa babae, na ang pamana ay medyo mababaw, ang iba pa sa kanyang mga kaaway ay pawang mga veterano na 6th grade Heaven Opening Realm Masters, at ang World Force na kanilang inilalabas mula sa kanilang mga katawan ay napakayaman at kahanga-hanga. Ang bawat isa sa kanilang mga divine abilities ay naglalaman din ng malaking kapangyarihan. Kung hindi dahil sa karunungan sa Dao of Space at sa lakas ng kanyang Asher Dragon Spear, matagal nang natalo si Yang Kai. Mayroon pa ring grupo ng mga Heaven Opening Realm Masters sa ilalim ng 6th grade na nakapalibot sa kanya sa lahat ng direksyon, na bumubuo ng isang hindi malalampasan na pader. Mabilis na kumilos ang lahat, mahigpit na nakapalibot sa magulong larangan ng digmaan. Mahirap para sa mga mahihinang cultivator na ito na panatilihin ang kanilang mga posisyon sa ilalim ng pagbagsak mula sa labanan, kaya hindi nagtagal ay nagsimulang yumangay ang kanilang sigla, na labis na nagulat sa kanila.
Kung ito ang aftershock ng labanan, paano pa sila makakaligtas kung sila ay nahuli sa totoong labanan? Nagulat din si Huang Quan at ang iba pa. Noong nakaraang pagkakataon, noong sinundan nila si Zhuo Quanwei para tambangan si Yang Kai, hindi pa nila nalabanan ang huli. Kahit na alam nila na siya ay may mataas na kasanayan, hindi nila alam ang tunay na lawak ng lakas ni Yang Kai. Gayunpaman, sa wakas ay lubos nilang napagtanto kung gaano siya kalakas sa sandaling ito. Ang kanyang Asher Dragon Spear ay tumusok pasulong at umatras ng kasing bilis at hindi mahuhulaan gaya ng isang multo, at imposibleng mahuli nila ang mga bakas nito. Kahit na pinag-iisa ang kanilang lakas, hindi nila nakuha ang isang mapagpasyang kalamangan. Higit pa rito, tumutulo sila ng malamig na pawis sa tuwing nahaharap sila sa isa sa mga kontra-atake ni Yang Kai. Bagamat sa panlabas, si Yang Kai ay parang pinipigilan at kakaunti ang magagawa upang lumaban, ang bawat ganting atake niya ay nababalot ng aura ng kamatayan, na iniiwan ang 5 tao sa kanilang mga daliri sa buong laban. Si Huang Quan at ang 2 pang mula sa Prison Star, gayon din ang 6th Grade Heaven Opening Realm Master mula sa Heavenly Sword Union, ay nagpupumilit na pigilan si Yang Kai habang sinusubukan nilang palawakin ang kanilang kalamangan at hawakan lamang siya sa pwesto. Gayunpaman, ang 6th grade na babae ay tila nabaliw habang binombo niya si Yang Kai ng walang pinipiling pag-atake. Pati ang mga mata niya ay kinulayan ng pulang-pula. Ang eksena ng pagkamatay ng kanyang senior brother na si Jyoti ay nagmumulto sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Sa harap niya ang mamamatay tao, natural lang nalilipad siya sa isang mamamatay tao na galit, na walang iba kundi ang punatin ang bangkay ni Yang Kai sa 10,000 piraso at ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang senior brother. Ang kanyang walang ingat na pag-uugali ay pinilit si Huang Quan at ang iba pa na kailangang ilihis ang malaking bahagi ng kanilang enerhiya upang makabawi sa mga bakanteng naiwan niya. Sinubukan nilang magbigay ng ilang mga salita ng payo sa panahon ng labanan, ngunit siya ay hindi nakikinig sa alinman sa mga ito. Si Huang Quan at ang iba pa ay halos mabaliw sa sitwasyong ito. Lahat sila ay nakadama ng kahabag-habag, na para bang may humihila sa kanila sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap sa pagtutulungan. Gayunpaman, si Huang Quan at ang iba ay hindi naglakas loob na pahintulutan siyang magkaroon ng anumang gulo, kung hindi, wala silang paraan para ipaliwanag ang kanilang sarili kay Zhuo Quanwei. Yang Kai, pinatay mo ang aking senior brother, at ngayon kailangan kong kunin ang iyong buhay upang ipaghiganti siya. Ang babae ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw sa kanya pagkatapos ng isang bigong welga, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa pagdalaw habang siya ay nagpatuloy, na pinakawalan ang kanyang world force ng walang ingat. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat upang harangin ang kanyang pag-atake bago tumugon ng sunod-sunod na pagulos, sabay-sabay na itinulak ang kanyang 5 kalaban. Nakakuha ng ilang silid sa paghinga, ngumisi siya at tinuya. Ang iyong senior brother ba ay ang tinatawag na Jyoti? Pag-isipan ko kung paano siya namatay. Tama, sinunog ko siya hanggang sa mamatay ng Golden Crow True Fire, at ang iyong Honored Master, walang ginawa si Zhuo Quanwei kundi manood. Dapat ay nailigtas niya siya, pero hindi niya ginawa, alam mo ba kung bakit? Lalong namula ang mga mata ng babae, at tila may namumuong luha sa mga ito. Hindi niya maiwasang maalala ang tagpo ng pagpanaw ni Jyoti, at umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang pandinig ang kanyang nakakaawang mga hiyawan at paghingi ng tulong. Mabilis na pinalabo ng mga luha ang kanyang paningin, ngunit ang kanyang mga galaw ay patuloy na lumalaki sa bangis. Huwag kang makinig sa kanyang kalokohan, sinusubukan ka lang niyang i-distract. Sigaw ni Huang Quan. Ito ay dahil ang iyong kaawa-awang Honored Master ay nagsisikap na protektahan ang kanyang sarili mula sa karagdagang pinsala. Si Yang Kai ay lumalaban sa isang sandali at umaatras sa susunod, tumatawa ng walang kabuluhan. Kung nailigtas niya si Jyoti, kung gayon ang kanyang mga pinsala ay magiging mas malala. Gayunpaman, magagawa niya sana ito kung gusto niya. Hindi naman ako tugma sa kanya eh. Papatayin kita. Ang world force ng babae ay marahas na pabago-bago, malinaw na nagpapakita ng kanyang nababagabag na kalooban. Humiwalay din siya sa ritmo ng iba pang 4 at diretsyong sumugod kay Yang Kai. Isang malamig na liwanag ang dumaan sa mga mata ni Yang Kai, at ang Asher Dragon Spear ay itinulak palabas sa hindi inaasahang anggulo. Isang itim na tuldok na kasing laki ng buto ang biglang lumitaw sa dulo ng sibat. Sumabog ang Space Principles habang itinulak niya ang babae. Collapse, tingnan mo. Maingat na binabantayan ni Huang Quan ang babae sa buong panahon, kaya agad niyang pinakawalan ang isang divine ability kay Yang Kai sa sandaling kumilos ang babae.
Sina Jingang at Kang Yan ay parehong nagmadali upang ayusin ang sitwasyon habang ang 6th grade Heaven Opening Realm Master mula sa Heavenly Sword Union ay nagpasabog ng isang divine ability kay Yang Kai, sinusubukang iligtas ang babae sa pamamagitan ng pagpilit sa kaaway pabalik. Martial Pick, Kabanata 4567. Umpisa pa lang. Sa isang magulong palitan ng suntok, ang malalakas na kapangyarihan ng divine abilities ay sumabog sa buong paligid. Bahagyang namutla ang mukha ni Yang Kai at umatras siya ng 100 kilometro pabalik, pinipigilan ang dugo na kumukulo sa loob ng kanyang dibdib. Si Huang Quan at ang iba pa ay nagbabantay sa 6th grade na babae at nakaharap kay Yang Kai mula sa malayo, ngunit silang lahat ay nababalot ng malamig na pawis. Kung hindi nila siya nailigtas sa sandaling iyon, ang babaeng disipolo ni Zhuo Quanhui ay nasugatan ng husto kung hindi namatay. Nagmumura sa loob ng kanilang mga puso na siguradong sapat na, ang mga babae ang pinagmumulan ng lahat ng problema, hindi pa rin sila naglakasloob na pakawalan ang kanilang bantay. Sa sandaling iyon ay biglang sumabog ang isang nakakatakot na aura mula sa kaibuturan ng Flying Smoke Territory. Ang aura ay malinaw na napakalayo, ngunit ito ay malinaw na nararamdaman ng lahat ng tao dito. Dumating na ang Divine Monarch. Si Huang Quan at ang iba pa ay tuwang-tuwa. Alam nila na si Zhuo Quanhui, na nagpapagaling sa pag-atres sa lahat ng ito, ay tiyak na naramdaman ang pagbabago-bago ng enerhiya mula sa kanilang labanan at sumugod upang suportahan sila. Nagdilim ang mukha ni Yang Kai. Pagtingin sa pinanggalingan ng aura na iyon, malabo niyang nakita ang isang malaking ilusyon na multo na mabilis na nagsasara, at ang multong iyon ay isang nakakatakot na mukha na sapat ang laki upang takpan ang kalahati ng kawalan. Siya ay napabuntong hininga. Siya ay orihinal na nagplano na pabagsakin ang isa pa sa mga general ni Zhuo Quanhui kahit na siya ay makaranas ng pinsala habang ginagawa iyon, ngunit ngayon ay tila imposible iyon. Darating si Zhuo Quanhui, at kailangan niyang tumakas ngayon. Matapos titigan si Huang Quan at ang iba pa, tumalikod si Yang Kai at umalis. Pigilan mo siya, sigaw ni Huang Quan habang nagsimula na siyang sumugod sa direksyon ni Yang Kai. Hanggat maaari nilang panatilihin si Yang Kai dito, at kapag dumating si Zhuo Quanhui, tiyak na papatayin siya ng walang pag-aalinlangan. Ang mga humahadlang sa aking daan ay dapat mamatay. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat at itinulak ito palabas. Isang spear aura ang namumulaklak, at sumisigaw ng matinding paghihirap sa gitna ng maraming Heaven Opening Realm Masters na nakapaligid sa kanya. Ang mga Heaven Opening Realm Masters na iyon na nakapaligid sa laban ay nasa ilalim ng 6th grade, kaya paano sila makakaasa na harangan ang landas ni Yang Kai? Isang butas ang bumukas sa kanyang harapan, nag-iwan ng 12 bangkay na umaanod sa kawalan habang ang iba sa grupo ay tumakas sa lahat ng direksyon na may takot na mga mukha. Sa oras na sumugod si Huang Quan at ang iba pa, si Yang Kai ay dumiretso na sa territory gate at nawala, naiwan si Huang Quan at ang iba pa na walang magawa sa kanilang mga mukha. Wala silang lakas ng loob na sundan siya sa Void Territory. Sino ang nakakaalam kung biglang ibabalik ni Yang Kai ang kanyang sibat laban sa kanila kung maglalakbay sila sa kabilang panig? Kung sila ay pumasok sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ito ay walang pagkakaiba sa pagtapak sa mga pintuan ng impyerno. Matapos tumayo ng tahimik sa pwesto para sa isang stick ng insenso, sa wakas ay dumating si Zhuo Quanhui. Inilibot ang tingin sa paligid ng mga nasira, malamig siyang ngumuso. Si Huang Quan at ang iba pa ay nakayuko, hindi nang ahas na magsalita. Saan nanggaling si Yang Kai? Tanong ni Zhuo Quanhui. Nagkatinginan silang lahat, ngunit lahat sila ay umiling, hindi alam ang sagot. Hindi nila akalain na lalabas din si Yang Kai sa Flying Smoke Territory. Kung naisip nila ang posibilidad na ito, mas naging mapagbantay sila. Mga basura, galit na nagmura si Zhuo Quanhui. Marami sa mga Heaven Opening Realm Masters ang hindi nang ahas na iangat ang kanilang mga ulo matapos na pag-alitan ni Zhuo Quanhui. May mga reklamo sila, ngunit kung isasaalang-alang na ang mood ni Zhuo Quanhui ay kakilakilabot kamakailan, walang sino man sa kanila ang nang-ahas na gumawa ng tunog. Si Zhuo Quanhui ay nagkaroon ng galit sa kanyang sarili bago siya pamitik ng kanyang manggas at umalis, nang makitang hindi siya nagpumilit na habulin si Yang Kai sa Void Territory, nakahinga ng maluwag si Huang Quan at ang iba pa. Sa loob-loob nila, nagsisi sila na sumama sila sa Zhuo Quanhui noong una, at ngayon ay kinailangan nilang magdusa ng kanyang init ng ulo pagkatapos na makalaya mula sa Prison Star. Ang mga natamo ay hindi lamang nakabawi sa mga pagkalugi. Sa loob ng Void Territory, huminto si Yang Kai upang pagmasdan ang Star City mula sa malayo. Ang pantalan ay mataong gaya ng dati, gayunpaman, habang may mga pumipila para makapasok sa Star City noon, sa pagkakataong ito, ang mga tao sa Star City ang pumipila para umalis.
Siyempre, may mga pumapasok pa rin sa Star City, pero napakaliit ng bilang, na sobrang inconsistent sa dating sitwasyon sa Star City. Inasahan na ito ni Yang Kai, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabilis ang sitwasyon. Tila walang ordinaryong dakilang puwersa ang nangahas na pukawin ang Thousand Cranes Paradise o Zuokuo Quanhui. Nang lumitaw si Yang Kai sa Void Dock, si Jin Yuan lang, na responsable sa pangangasiwa sa lugar na ito, ay agad na lumapit upang batiin siya. Na may pag-aalalang ekspresyon, ikinulong niya ang kanyang kamao. Sect Master. Bahagyang tumango si Yang Kai bilang tugon. Mag-usap tayo sa isang lugar na tahimik. Sumunod ka sa akin, Sect Master. Iminuwestro ni Jin Yuan Land ang kanyang kamay at dinala si Yang Kai sa isang tahimik na silid. Bago makapagsalita si Yang Kai, si Jin Yuan Lang ay bamulong, Sect Master, si Zuo Quanhui ay naglabas ng balita na siya ngayon ay ganap na hindi makakasundo sa ating Void Land, at nangakong sisirain ang ating sect sa lupa. Nang marinig ng mga mangangalakal sa Star City ang balita, marami sa kanila ang nagsimulang magmadaling umalis. Nakita ko, tumango si Yang Kai. Gaano nakatagal mula noong inilabas ang mensahe? Ilan na ang natira? Nag-isip sandali si Jin Yuan Lang. Lumabas ang balita mahigit isang buwan na ang nakalipas, at ngayon, 10% ng mga merchant ang umalis sa Void Star City. Natatakot ako na ang bilang na iyon ay lalago lamang. Ang gobernador ay nagpadala ng salita na maraming mga negosyo sa Star City ang nag-iimpake upang umalis. Hindi naman natin pinapahirapan itong mga mangangalakal na nagsisikap na umalis, di ba? Tanong ni Yang Kai. Umiling si Jin Yuan Land. Sinabi ng second manager na hindi natin sila mapipilit na manatili kung may balak silang umalis. Kaya, lahat sila ay pinayagang makapasa ng malaya. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay regular na sinusuri sa pantalan at inilabas ng walang anumang problema. Mahusay ang ginawa ng second manager. Puri ni Yang Kai. Ang mga tao sa Star City ay pawang mula sa iba't ibang dakilang puwersa, parehong malaki at maliit, kaya natural lang na matatakot sila sa isang high-grade heaven opening master tulad ni Zuo Quanhui. Kung sinubukan silang pilitin ng Voidland na manatili, magdudulot lamang ito ng batikos at galit, kaya maaari rin nilang hayaan ang lahat na umalis ng maayos. Pero Sect Master, kung magpapatuloy ito, mayayanig ang pundasyon ng Star City. Ang kasikatan na binuo natin sa sobrang pagsisikap ay mauusok lahat. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Hindi naman ganoon kaseryoso. May mga negosyong hindi aalis. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya. Ilang mga ngalakal sa tingin mo ang mananatili? Umiling si Jin Yuan Lang. Mahirap para sa akin na sabihin iyon. Ako lang ang namamahala sa pagbabantay sa Void Dock. Dapat hanapin ng Sect Master si Gobernador Mo para sa mga ganyang tanong. Ang Void Star City ay mayroong Governor's Office, kung saan si Mo Mei ang namumuno. Habang nag-uusap sila, narinig nila ang boses ni Mo Mei na lumabas. Dapat mapanatili natin ang humigit kumulang 30% sa kanila, posibleng mas kaunti. Tumingin si Yang Kai at nakita si Mo Mei na papasok, pagkatapos ay yumuko ng eleganteng. Maligayang pagbabalik, Sect Master. Tumango si Yang Kai at iminuwestra ang upuan. Umupo ka. Umupo si Mo Mei sa kanyang upuan at nagpaliwanag. Ibinalita sa akin ng aking mga nasasakupan na lumitaw ang Sect Master sa pantalan, kaya lumapit ako upang tingnan. Naging mabunga ba ang paglalakbay ni Sect Master? Umalis si Yang Kai kalahating taon na ang nakalipas ng hindi nag-iingay, ngunit ang mga matataas na lugar ng Voidland ay nalaman pa rin ang kanyang mga galaw, kaya alam nilang lahat na siya ay pumunta sa Black Prison para hanapin si Luan Baifang. Ito ay isang disenteng ani. Tumango si Yang Kai at ngumiti. Nagbalik ako ng maraming magagandang bagay mula sa paglalakbay na ito. Nagliwanag ang mga mata ni Mo Mei at napahadjijek. Oo naman, walang imposible para sa Sect Master. Swerte lang. Casual na ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Pag-usapan natin ang Star City. Paano mo masasabi na 30% ang mananatili? Sa pagsasalita tungkol sa negosyo, naging seryoso rin ang ekspresyon ni Mo Mei. Siyempre, may mga mangangalakal sa Star City na natatakot sa matunog na presensya ng Zuo Quanhui at Thousand Cranes Paradise, at hindi mataas ang tingin sa ating Voidland. Gayunpaman, bilang mga mangangalakal, mayroon pa ring mga may likas na hilig na humanap ng kita. Kaya naman may mga matatapang pa rin na mananatili. Kailangan nating makita kung ano ang mangyayari. At saka, hindi lahat ay natatakot kay Zuo Quanhui. Mayroong ilang mga hindi naglalagay sa kanya sa kanilang mga mata, tulad ng Yin Yang Cave Heavens Dao Temple at Azure Cave Heavens Azure Arena. Bahagyang tumango si Yang Kai. Ang nasa likod ng dalawang negosyong ito ay parehong Cave Heavens, kaya talagang hindi nila kailangang matakot sa isang maliit na Zuo Quanhui.
Ang pagtaas ng ating Void Star City ay dahil sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, isang spirit pill na tayo lang ang makakapagbenta. Palaging may mga taong mananatili, kaya 30% ang tansya ko, though hindi ako sigurado. Ngumiti si Momei. Gayunpaman, bababa ang katanyagan ng Star City sa pag-alis ng napakaraming mga ngalakal, at bago malutas ang salungatan sa Zuo Quanwei, imposibleng maibalik natin ang ating dating kasaganaan. Hindi bale. Kahit na itong Star City ang pundasyon ng aking Voidland, marami pa rin tayong naipon na supply sa mga nakaraang taon. Dapat ay sapat na ito para magamit natin sa maikling panahon. Basta manalo tayo sa digmaang ito, maaga o huli, maibabalik ang kasikatan ng Star City. Tama ang Sectmaster. Tumango si Momei. Tinapon din tayo ng second manager upang pag-usapan ang bagay na ito. Sa mga mapagkukunang naipon ng Voidland hanggang ngayon, hindi na natin kailangang mag-alala sa mga susunod na taon. Sa susunod na ilang taon, bahagyang tumango si Yang Kai. Nagdala siya ng sapat na mga materyales para sa 10 katao upang makapasok sa 6th grade sa paglalakbay na ito. Kung patuloy na gagawin ng mga Great Emperor ang kanilang makakaya, kung gayon walang dahilan para hindi sila makasulong sa mga susunod na taon. Dumating ang oras na iyon, ang Voidland ay natural na makakakuha ng kwalipikasyon upang makipagkompetensya sa Zuo Quanwei. Sectmaster, may ideya ako. Tumingin si Momei sa kanya. Magsalita ka. Ang mga mangangalakal sa Star City ay pumirma ng mga kontratang valid para sa magkakaibang bilang ng mga taon upang magrente ng mga tindahan sa Star City. Ngayong umalis na sila sa sarili nilang kagustuhan, natural na walang bisa ang mga kontrata. Ito ay biglang lilikha ng pagdagsa ng mga walang tao na tindahan at stall. Tumango si Yang Kai. Hindi maiiwasan iyon. Ano ang iyong mungkahi? Napangiti si Momei. Natural, hindi ko mareresolba ang problema sa mga walang tao na tindahan, ngunit para sa mga gustong manatili, hindi ba natin sila mabibigyan ng ilang konsesyon at benepisyo, tulad ng pagbabawas ng kanilang upa at buwis? At least, dapat nating ipaalam sa kanila na ang Voidland natin ay hindi walang utang na loob. Nag-isip sandali si Yang Kai at sumang-ayon. Magandang ideya iyon. Gayun din, kung ang mga umalis ay nais na bumalik sa Star City, kailangan nilang magbayad ng mas mataas na upa at buwis kumpara sa iba. Nagulat si Momei. Maaari ba? Hindi ba iyan ay mag-backfire? Tumawa si Yang Kai. Ang Star City ay kabilang sa ating Voidland. Maaari silang pumunta kung gusto nila, ngunit kung hindi sila ay walang mapipilit sa kanila. Walang masama sa arrangement na ito. Bawat hakbang sa isang first-class Star City ay nilagyan ng ginto, at napakahirap para sa isang mahusay na puwersa na magrente ng mga tindahan sa magagandang lokasyon. May mga kwalipikasyon ang Void Star City na matawag na first class at kinailangan sila ng ilang pagpapalawak upang makarating sa kanilang kasalukuyang laki. Noong nakaraan, ang mga mangangalakal na iyon ay lubos na lalaban para sa pinakamahusay na mga lokasyon. Ngayong ang Voidland ay dumaranas ng mga panlabas na problema, ang mga mangangalakal na iyon ay malayang umalis, ngunit kung nais nilang bumalik, kung gayon kailangan nilang tanggapin ang kalooban ng Voidland. Ngumiti si Momei. Ikaw ang Sectmaster, kaya ang iyong salita ay batas. Aayusin ko na may mag-aalaga. Tumango si Yang Kai. Pumunta ka. Nang makaalis si Momei, bumalik si Yang Kai kay Jin Yuan lang. Para sa mga gustong umalis, hindi na kailangang tuligsain sila. Hayaan mo na lang silang lahat. Maya-maya, gagapang din sila. Kinulong ni Jin Yuan lang ang kanyang kamao. Masusunod ang subordinate na ito. Ang sitwasyon sa Star City ay hindi stable sa ngayon, ngunit hindi rin kailangang bigyan ito ng masyadong pansin ni Yang Kai. Kapag ang isang panlabas na banta ay nagpapahayag ng presensya nito, ang bawat isa ay may likas na hilig upang protektahan ang kanilang sarili. Tumayo at naglakad palabas, tumangala si Yang Kai sa kawalan. Kakasimula pa lang ng laban na ito. Martial Pick, Kabanata 4568. Pag-unawa sa lakas ng space-time. Napapaligiran ang Voidland sa isang malungkot na kapaligiran. Ang lahat ay desperadong naglilinang upang magampanan nila ang kanilang bahagi sa paparating na malaking digmaan. Para sa mga disipulong may mababang kultibasyon, ito ay isang labanan na magtatakda ng kapalaran ng Voidland, at maaaring sumiklab ang labanan anumang oras. Ang kanilang pagtatanim ay hindi mataas, ngunit handa silang isakripisyo ang kanilang sarili para sa kapakanan ng Voidland. Nagsumikap si Yang Kai na ilabas sila sa Star Boundary at binigyan sila ng pagkakataong makita ang malawak at makulay na mundo ng Outer Universe, na nagbibigay sa kanila ng isang lugar upang manirahan at isang mapayapang kapaligiran upang linangin. Ngayon, may gustong sirain iyon.
Walang gustong hayaang mangyari ito. Ang sinumang nagnanais na gawin ito ay kailangang gawin ito sa kanilang mga bangkay. Nakapagtataka, lumipas ang 1 buwan, ngunit nanatiling mapayapa ang lahat. 2 buwan, pagkatapos ay lumipas ang 3 buwan, ngunit ganoon pa rin. Gayunpaman, iyon lang ang gusto ng mga disipulo ng Voidland, mas maraming oras upang linangin, kahit na ang mga panestos na ibinibigay sa kanila sa bawat oras ay paunti-unting lumaki. Ang populasyon ng Star City ay nagkaroon ng malubhang tama, at bawat araw, malalaking grupo ng mga mangangalakal ang umaalis. Ngayon, ang Void Star City ay hindi na ang mataong lungsod na dati. Sa paglalakad sa Star City, ang trapiko ay kalat-kalat, at karamihan sa mga negosyo ay isinara. Sa loob ng ilang buwan, nawala ang Void Star City ng higit sa 70% ng mga unang nangungupahan nito, na mas mataas kaysa sa paunang pagtatansya ni Momei. Bumagsak ang katanyagan nito at umalis ang mga mangangalakal, na nangangahulugan na ang kita ng Star City ay nabawasan ng malaki, at ang bilis kung saan ito nakakakuha ng mga mapagkukunan ng pagtatanim ay bumagal din ng husto. Kahit na ang Star City ay nakaipon ng malaking halaga ng kayamanan para sa Voidland, hindi ito magtatagal sa kanila ng higit sa ilang taon sa rate na ito. Upang makapagplano para sa kinabukasan, si Bayan Yuqing, pangalawang tagapamahala ng Voidland, ay walang pagpipilian kundi ang magrasyon ng mga yaman sa paglilinang. Malaking halaga ng mga supply ang ibinigay sa mga inaasahang uusad sa Heaven Opening Realm sa loob ng maikling panahon, tulad ng Great Emperors at Peking Emperor, kaya natural lang na ang mga disipulong may mababang cultivation ay mas mababa na ang inilalaan ngayon. Ang mahigit 10,000 materyales na ibinalik ni Yang Kai mula sa Black Prison ay pumasok sa treasury ng Voidland, na nag-aalis ng kanilang mga problema sa mapagkukunan sa malapit na hinaharap. Lalo na natuwa at nagulat si Bayan Yuqing sa mga materyales ng 6th grade yin at yang element na dala niya na sapat na para sa paggamit ng 10 tao. Kasama ang 3 set na orihinal na mayroon ang Voidland, mayroon na silang sapat na mga mapagkukunan upang matulungan ang 13 cultivator na direktang umakyat sa 6th grade Heaven Opening Realm, at nakikinita na higit sa 12 ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters ang lalabas sa Voidland sa lalong madaling panahon. Hindi banggitin ang katotohanan na ang operasyon ng pagmimina ay nagpapatuloy pa rin pabalik sa Black Prison. Ang Ore Star na pinaghirapan ni Yang Kai na ibalik mula sa kaibuturan ng Black Territory ay magbibigay sa kanila ng maraming mapagkukunan sa darating na 2 hanggang 3 taon. Ang materyal na sitwasyon ng Voidland ay lubos na mapapabuti kapag natapos na ng mga alipin ng Ore sa Black Prison ang pagmimina sa kalahati ng Ore Star. Ang katotohanan na si Zuo Quanhui ay nanatiling tahimik sa loob ng maraming buwan nang walang anumang intensyon na salakayin ang Voidland lahat, ngunit kinumpirma ang teorya ni Yang Kai na ang una ay naglalayon na magsagawa ng isang matagalang digmaan laban sa Voidland. Ito mismo ang inaasahan ni Yang Kai na makita. Ang Voidland ay nasa maikling panahon lamang, at ang higit na kailangan nito ay oras. Ang mga disipulo ay nangangailangan ng panahon upang lumago, at ang mga Great Emperor ay nangangailangan din ng panahon upang makalusot. Para sa anumang iba pang mahusay na puwersa, tiyak na mapipilitin sila sa isang napaka-passive na sitwasyon sa ilalim ng gayong mga pangyayari. Sa sandaling bumagsak ang populasyon ng kanilang Star City at walang sapat na mapagkukunan upang suportahan sila, anumang malaking puwersa ay maubusan ng mga supply kahit na wala silang ginawa kundi maghintay ng walang ginagawa. Pagkatapos, kailangan nilang maghanap ng mga paraan upang lumabas at maghanap ng mga mapagkukunan upang magpatuloy sa paglilinang. Ang oras na ito ay maaaring hanggang 5, 10, 20, o kahit 50 taon. Si Zuo Quanhui ay kayang maghintay. Ang Heaven Opening Realm Masters ay may napakahabang tagal ng buhay, kaya kahit na ang 100 taon ay isang iglap lamang ng mga daliri ng isang tao, lalo pa ang magplano laban sa isang tumataas na dakilang puwersa tulad ng Voidland. Sa pagtatansya ni Zuo Quanhui, aabutin ng hindi hihigit sa 5 taon para mapilayan ang Voidland sa pananalapi. Pagkatapos, kung walang mga mapagkukunan upang linangin, ang mga miyembro ng Voidland ay mahuhulog sa gulo at maaawa sa kanya. Kaya, hindi niya kailangang i-block ang lahat ng territory gates sa Void Territory. Kailangan lang niyang magpakita at maglabas ng balita upang maputol ang mga mapagkukunan ng Voidland at ilagay ang mga ito sa mga pin at karayom. Ang ganitong plano ay gagana sa alinmang ordinaryong second-class Great Force. Kung gagamitin ni Zuo Quanhui ang pamamaraang ito laban sa Heavenly Sword Union, hindi ito makakatagal ng matagal. Ganyan ang impluensyang ginamit ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master. Isang tao lang ang makakalaban sa 10,000. Gayunpaman,
ang Voidland ay hindi ordinaryong second-class Great Force, at ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Zuo Quanhui. Sa loob ng kanyang silid sa kama, nakaupo si Yang Kai na naka-cross-leg, pinipino ang Heaven Opening Pills habang pinag-aaralan ang mga misteryo ng space-time strength. Sa likuran niya, malabong makita ang isang Great Sun at bilog na buwan na sumisikat at lumulubog. Ang Sun and Moon Divine Will ay isang divine ability na natuklasan lamang niya pagkatapos na umabant sa Heaven Opening Realm. Sa mga tuntunin ng hilaw na kapangyarihan, ito ay hindi gaanong mas malakas kaysa sa kanyang Golden Crow Casting Sun, ngunit ang bagong space-time strength na ipinalabas nito ay napakalalim, at kahit siya mismo ay halos hindi na nakagamot sa ibabaw ng mga misteryo nito. Kung ang Divine Ability ay inihambing sa Divine Armaments ng Divine Armament World, ang Golden Crow Casting Sun ay walang alinlangan na isang top-class na Divine Armament, madaling makabutas ng butas sa katawan kapag sinaksak. Ang Sun and Moon Divine Will ay maihahambing din sa isang Divine Armament, ngunit hindi tulad ng Golden Crow Casting Sun, ang Sun and Moon Divine Will ay nilagyan ng lason. Hindi lamang nito mabutas ang isang tao, masisira rin nito ang kanilang sigla kapag nakikipag-ugnayan, na naging mas malakas. Hindi pa nagtagal mula nang sumulong si Yang Kai sa 6th grade Heaven Opening Realm, at ginawa niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng isang World Fruit. Kaya, kahit na nakakuha siya ng malaking benepisyo mula sa Wind Spirit sa Astral Wind Divine Ability at mula sa Yin Yang Heaven's Small Source World, pinapataas ang kanyang pamana at ginawa siyang mas makapangyarihan kaysa sa ordinaryong 6th grade Heaven Opening Realm Master, siya pa rin ang malayo pa mula sa pagsulong sa 7th grade. Nang hindi sumusulong sa 7th grade, walang paraan para makipagkompetensya siya sa Zuo Quanhui. Ang tanging sandata na mayroon siyang kailaban kay Zuo Quanhui ngayon ay ang kanyang Sun and Moon Divine Will. Ito ay isang bagay na walang paraan ng paghahambing ng Golden Crow Casting Sun. Nang ganap na sumiklab ang digmaan kasama si Zuo Quanhui, siyang Kai lamang ang may kakayahang harapin siya, na nagpakita kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng Sun and Moon Divine Will. Habang isinusuot ang Heaven Opening Pills sa kanyang bibig, ibinaon ni Yang Kai ang kanyang sarili sa space-time strength na iyon, na hindi napigilan ang kanyang sarili. Sa ngayon, ang mga mapagkukunan at mga supply ng Voidland ay nasa ilalim ng mahigpit na pagrarasyon na may buong mga karapatan sa paglalaan na ibinigay kay Bayan Yuqing, na labis na nagpalihis sa daloy ng mga mapagkukunan patungo sa mga cultivator na papalapit sa kanilang pagsulong sa Heaven Opening Realm upang matiyak nila na magkakaroon sila ng mas maraming Heaven Opening Realm Masters sa kanilang panig kapag dumating ang malaking digmaan. Sa darating na labanan, tanging ang Heaven Opening Realm Masters lamang ang kwalipikadong lumahok. Kung umalis ang mga cultivator ng Emperor Realm, wala sa kanila ang makaliligtas. Nangangahulugan iyon na ang Heaven Opening Realm Masters ay maaari lamang gumamit ng Heaven Opening Realm Pills upang linangin. Maging ang Panginoon ng Voidland, Yang Kai, ay walang pagbubukod. Ang pagpino sa Heaven Opening Pills ay ang hindi gaanong mahusay na paraan para linangin ng isang Heaven Opening Realm Master, ngunit ito rin ang pinakasimple at pinakakaraniwan. Sa pangkalahatan, walang Heaven Opening Realm Master ang makakaiwas sa pagpino ng malalaking halaga ng Heaven Opening Pills habang nabubuhay sila. Sa loob ng opisina ng second manager, si Bayan Yuqing, na nagtrabaho ng husto ng higit sa kalahating buwan, ay nagmamadaling pabalik-balik. Bilang tagapangasiwa ng buong Voidland, kadalasang abala si Bayan Yuqing, ngunit ang sitwasyon ngayon ay naging mas seryoso dahil sa pagdaragdag ng parehong panlabas at panloob na mga problema. Dati, sa High Heaven Sect, naroon si Hua Qingxi na mamamahala sa pangkalahatang sitwasyon, at ang kailangan lang niyang gawin ay kunin ang tamad dito at doon. Ngayong nakarating na sila sa Voidland at kasama si Hua Qingxi pabalik pa rin sa Star Boundary, ang pasanin ay nasa kanyang mga balikat lamang. Marami siyang ibinigay para sa kapakanan ng Voidland, higit sa sinumang tao. Hindi siya makakuha ng anumang oras para sa kanyang sariling paglilinang, na nagresulta sa kanyang nakikitang maliit na paglaki sa kabila ng lahat ng oras na lumipas. Hindi pa niya nagawang i-condense ang kanyang dowsil. Gayunpaman, masaya siyang gampanan ang responsibilidad na ito. Kung hindi dahil sa suportang ibinigay sa kanya ni Yang Kai noon, maaaring matagal na siyang namatay bago pa man makarating sa Emperor Realm. Paano pa siya magkakaroon ng pagkakataong makita ang mga tanawin ng Emperor Realm, lalong hindi magkakaroon ng ganoong kalaking kapangyarihan sa kanyang kasalukuyang katayuan bilang second manager? Pagkatapos kumonsulta kay Yang Kai, pumili siya ng ilang mga apprentice mula sa mga nakabababang disipulo at inalagaan sila hanggang sa abot ng kanyang mga kakayahan upang may bahagi nila ang pressure sa managerial sa kanya. Kaya lang,
maikli pa ang oras, at hindi pa handa ang ilang mga apprentice na gampanan ang mga tunay na responsibilidad. Sa tuwing mangyayari ito, hindi maiiwasang maiisip niya si Kuo. Halos hindi na niya maalala ang mukha nito pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, ngunit hinding-hindi niya makakalimutan ang paraan ng disipulong iyon na nagsakripisyo ng sarili para protektahan siya noong siya ay nasa mortal na panganib. Kung nabubuhay pa lang si Kuo, siya na sana ang naging pinakadakilang katulong niya. Halos hindi pa siya nakakaupo para magpahinga sa kalahating tasa ng tsaa nang sumugod ang isang disipulo, isa sa mga sinasanay niyang maging kanang kamay niya kamakailan. Ano ito? Sa kabila ng kanyang pagkahapo, si Bayan Yuching ay nakatulong pa rin sa kanyang sarili sa pag-iisip. Ang sitwasyon sa Voidland ay napaka-tense ngayon, at hindi niya kayang kumalma kahit isang sandali. Nataranta ang disipulo, may kakaibang nangyari sa loob ng silid ng Sect Master. Ang pagod ni Bayan Yuching ay ibinalik sa kanyang isipan at siya ay bumangon. Ano ang nangyari? Ito ay isang bagay tungkol kay Yang Kai, kaya ang kanyang puso ay tumalon sa kanyang lalamunan sa isang iglap. Kung may mangyari kay Yang Kai, ang haligi na nagpapataas ng Voidland, kung gayon ang pundasyon ng Voidland ay tunay na mawawala. Umiling ang alagad. Hindi ako sigurado. Malayo pa lang ay nakita ko na ito nang dumaan ako. Dapat pumunta ang second manager sa lalong madaling panahon. Si Bayan Yuching ay lumipat ng walang pagdadalawang isip saglit, na nag-transform sa isang bolt ng liwanag na bumaril patungo sa mga silid ni Yang Kai sa lalong madaling panahon. Bago pa man siya makalapit, nakita ni Bayan Yuching ang hindi pangkaraniwang sitwasyon na nasaksihan ng disipulong iyon. Sa gitna ng silid ni Yang Kai, ang espasyo sa nakapalibot na lugar na sumasaklaw ng ilang dosenang kilometro ay nasa kaguluhan. Para bang ang isang salamin ay nabasag at pinagsama-sama ng isang bata, ang liwanag ay nakatiklop at pinag-interlace, at lahat ng nasa loob ng baluktot na rehiyong ito ay naging baluktot ng hindi na makilala. Malabo niyang naramdaman ang malalim na aura na nagmumula sa loob nitong binagong espasyo. Anong nangyayari? Nagulat si Bayan Yuching. Nararamdaman niya na ang mga pagbabago sa kapangyarihan ay napakagulo, ngunit napakalalim din at misteryoso. Nang i-extend niya ang kanyang divine sense para mag-imbestiga, hindi niya talaga masuri kung ano ang nangyayari sa loob. Sa halip, natulala lang siya at nalilito. Napansin na ng ilang mga disipulo ang hindi pangkaraniwang eksena at tumigil sila upang manood mula sa malayo, lahat sila ay may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Si Bayan Yuching ay hindi nang ahas na manghimasok, kaya lumapag siya sa labas ng kakaibang phenomenon. Ang magulong void ay malinaw na pumasok sa kanyang paningin habang ang mga piraso ng espasyo ay nakatiklop sa kanilang mga sarili, na pumipihit at muling nagsasama-sama. Napakalabo ng kanyang paningin kaya hindi niya makita ang nangyayari sa loob ng anomalyang ito. Sure. Isang figure ang biglang tumabi sa kanya. Nilinggan ni Bayan Yuching ang kanyang ulo upang makita si Yuhi at mabilis na tumawag. Left Protector. Seryoso ang mukha ni Yuhi. Malinaw, narinig niya kung ano ang nangyayari at nagmamadaling lumapit upang mag-imbestiga. Bahagyang tumango si Yuhi at nagtanong. Second Manager, ano ang nangyayari?